Hello everyone! For today's video natin ngayon ay gagawin kong imomodel ko ang kuko ni Jamaica. Mag-hi ka muna, Jam. Napakaganda kasi ng kanyang kuko, sobrang haba at talagang original yung kuko niya. Gagawin ko ngayon, lalagyan ko siya ng mga design. So ayan, ipapakita natin sa inyo ang ating gamit. Ito yung mga gagamitin natin kay Jam. Meron tayong pandikit, yung polish na napili ni Jam, at meron din tayo syempreng top coat. Yan ang ating top coat. At ito naman ang ating primer. Yan yung gagamitin nating primer bilang unang panglalagay at meron tayong base coat. Ito naman yung mga anik-anik na ilalagay ko sa kuko ni Jam. Ayan, kung nakikita nyo, iba't ibang klaseng mga stone. Bali, first time kong maglalagay at yun nga, gagawin ko to kay Jam para gawin kong pagpraktisan ko ang kanyang kuko. Ito na yun, syempre, hindi mawawala ang ating gel polish machine. Yan yung ating machine ng ating pang gel polish. Ang tawag dyan ay UV lamp. Bali, original po yung nakikita nyong kuko. Mapapasana all na nga lang ako. Sa ganda ba naman? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang kanyang kuko. Hindi raw yan napuputol kahit anuman ang kilos na ginagawa ni Jam. Kahit maglabas siya o kung anuman ang gawin niya. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba. Sisimulan ko nang linisan ang kanyang kuko. Sa paglilinis nyo ng inyong mga kuko, wag nyong kukudkuring maigi ang inyong mga kuko. Iniiwasan dito ang pagkakaroon ng pagninipis. So, ayan, nakita nyo naman kung paano ko lang kinudkud. Dinadahan-dahan ko yan pagkudkud. Tamang bawas-bawas lang ang gagawin natin sa gilid ng mga bawat kuko. Kinakailangan sa paglinis ng mga kuko sa daliri, lalo na kapag gagamit ng gel polish, ay kinakailangan walang mga sobra-sobrang mga dry skin sa bawat gilid kasi kapag nagkaroon ng lagpas na paglagay ng gel polish, ito ay magkakaroon ng pagkakapal. So ayan, nakita nyo naman, nininelpay ko muna ang kuko ni Jam para magkaroon ng magandang shape ang kanyang kuko. Sa paggamit ng nilpay, maganda kasing gamitin talaga ang nilpay sa ating mga kuko kasi ito yung magsisilbing magbibigay ng shape. Tapos ko na ang kabilang kuko ni Jam, bali dito naman tayo sa kabila. Hindi ko na rin kailangan pahabain syempre ang video, baka mamaya mainip kayo, kaya kailangan ko na siyang linisan. To make it short na lang natin para namang hindi ganun kahaba ang ating video. Ayan, nakita nyo naman na shinortcut na lang natin ang video. Ayan, nakita nyo, ninilpay ko pa rin ang kanyang kuko para mas magandang tingnan at mas magandang malagyan natin ng shape ang kuko ni Jam. Magsisimula na akong maglagay. Ang pinakaunang nilalagay kapag gel polish ay ang ating primer. Ang purpose kung bakit kinakailangan maglagay ng primer ay ito ay upang ma-remove ang mga oils at moisture ang kuko ng ating mga customer kapag tayo ay nag-gel polish. Isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit kailangan na maglagay ng primer ay upang makaiwas sa pagkakaroon ng fungi o bakterya o infection na maiiwasan sa inyong mga kuko, lalo na kapag naglagay kayo ng mga artificial tulad ng mga nail extension or mga any kind ng mga polish sa inyong mga kuko. After kong malagyan ng primer, kinakailangan ko siyang ilagay sa UV lamp. Sa primer, okay lang na kahit naka 60 ang ating seconds kasi primer lang naman ang paglalagay. So, ayan, habang nakapasok sa UV lamp ang kuko ni Jam, dito naman tayo maglalagay ng primer sa kabila niyang kuko. Sa paglalagay ng primer, hindi kinakailangan malagpas sa mga bawat gilid ng kuko. Same process lang din ang gagawin natin pagkatapos nating lagyan ng primer, kinakailangan din natin siyang ipasok sa UV lamp. So tapos na natin nilagyan ng primer, dito naman tayo sa pangalawang ilalagay natin ang ating base coat. Sa paglalagay ng base coat, siguraduhin nyo ring hindi dapat lalagpas sa mga bawat gilid dahil kapag ito ay naipasok nyo na sa UV lamp, ay titigas siya at mahihirapan kayong tanggalin. Sa base coat naman, kinakailangan dito ay naka 90 seconds. Ang karamihan dito, merong mga UV lamp na 120 ang
init ng UV lamp. So, ayan, nakadepende sa klase ng UV lamp na ating gagamitin. Yung akin is 90 lang at kapag base coat na, naglalagay pa rin ako ng additional na 60 seconds para magkaroon siya ng total na 120. Pero kung minsan naman ay 30 lang din ang aking dinadagdag. Huwag na natin masyadong pahabain ang ating video. Ang susunod pa lang ilalagay natin after ng ating base coat ay ang polish na kung saan yun ang ilalagay kong napili ni Jam na apple green ang color. Sisimulan ko nang maglagay ng napiling color ni Jam. Ayan, napakaganda nga naman talagang na napili niyang color. Sa pag-apply din ng polish, kinakailangan dito ay kontrolado ang bawat paghaplos ng cutics o polish para hindi siya lumagpas sa mga bawat gilid kasi napakahirap, gaya nga ng sinabi ko kanina, napakahirap kasi siyang tanggalin kapag naipasok na siya sa UV lamp. Hindi tulad ng mga ordinaryong mga polish na okay lang kahit lumagpas sa mga bawat gilid dahil madaling matanggal. Pero ito kapag naipasok na sa UV lamp, hindi na siya matatanggal. Ayan, kung napapansin nyo, second coat ko yan gagawin para mas magandang tingnan siya at ganun pa rin same process, 90 plus 60 ang ginawa ko. Ang pinaka-last na nilagay ko dyan ay ang ating top coat. Ang last kong ilalagay ay ang top coat. Ito kasi ang magsisilbi at magbibigay ng tibay sa ating gel polish bago pa man ako maglagay ng mga stone sa kuko ni Jam. Pagpasensyahan nyo na at first timer nga akong maglagay nito dahil alam nyo naman ang inyong kilay plakada, nakapokus lang po ako sa pagkalkal at pagtanggal ng ingrown. Ngayon na gandahan ako dahil tingnan nyo naman nga ang kuko ni Jam, original talaga siya at napakagandang pagpraktisan kanyang kuko. So ito na ang inaantay nyo, ang transformation ng aking gawa. Tiyaran! Pagpasensyahan nyo na, gaya ng sinabi ko, first timer. At kung kayo ay may mga comment o dagdag idea para sa akin, comment below nyo na. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, i-comment mo na kung taga saan ka, nang malaman natin kung saan na umaabot ang aking mga video. Thank you for watching, everyone!